Hello everybody. Ako ay nandito ngayon sa Tarlac. Andito ako sa Tarlac. Okay. Nag-live lang muna ako para mapagsilbihan kayo. Tapos mapagsilbihan din sila sa mga tanong ninyo. Rarating-rating ko lang din sa Tarlac. Hello everybody. Kamusta kayo dyan? Ay, pengi po ng... Salamat po. Thank you po. Pichel na rin para dun sa iba kung sakaling gusto nila. Bago mag-cycle ka ng mas biyahe. Suwabe lang, grabe. Ang bilis lang nung biyahe mula walang traffic. Siguro dahil hindi ko rin alam eh, may pasok na ngayon eh, di ba? Naman Baguio, normal naman ng mga traffic eh. Pero ngayong araw, siguro dahil wala masyadong maraming bisita sa Baguio. Kaya pababa, okay na, suwabe na. Siguro kung kahapon ako bumaba, grabe traffic kahapon eh. Ang sarap ng biyahe ko ngayon. Ang sarap ng biyahe ko ngayon, sobrang suwabe. Relax na relax, hayahay. Sige, go, pakatan nyo na. Salamat. Ang tanong ko, brother, tungkol sa disiplina. Dati kasi hindi ko po alam yung... Alam ko yung salita, pero hindi ko alam kung paano i-apply. Pero Okay. nasagot nyo, brother, nasulat ko nung... Basta nung nagsimula akong mag-nog. Ito po yun. So, ang tanong ko sa disiplina pa rin po, paano gawing consistent ang disiplina? Kung ano yung resulta na kailangan mo, yun ang lagi mong iisipin. Kasi yun yung magpa-fuel ng disiplina mo eh. Tignan mo, pansinin mo. Sa lahat ng bagay na masaya, halos di kailangan ng disiplina. Masaya. Kasi lahat ng bagay na hindi na kailangan ng disiplina, tawag dyan laro. Yung bagay na kailangan ng disiplina, yun ngayon, hindi laro. Ang kailangan mo dyan, resulta. Para makagawa ka ng resulta, kailangan mo ng disiplina. Pero magulo kasi ibig sabihin niyang disiplina na yun. Kaya naman, pakita ko sa'yo magulo. Ano ibig sabihin disiplina? Disiplina kung paano kang magtitiis. So sa'yo pagtitiis ang disiplina. Oo, kasi... Para sa'yo, anong disiplina? Based dito, brother, sa sagot mo sa live, Hindi, dun sa'yo. Anong pagkaintindi mo sa disiplina? paggawa ng mga bagay na connected sa goal. Okay, connected sa goal. Sige, ano ibig sabihin disiplina? meron kang ano sir, one word. One word sa sarili. Kunyari kung ano yung sinabi mo, dapat... Okay, para sa'yo, ang disiplina, isang salita. Okay. Ano sa'yo disiplina? Disiplina ko parang sa kalusugan din. Ano? Parang sa kalusugan din sa katawan. Kalusugan, okay. Ano sa'yo disiplina? Para sa akin po, kung yung disiplina para sa akin, Ah. yung dapat, yung alam mo na dapat o hindi ay yung dapat mong aksyonan. Dapat aksyonan. Okay. Tignan mo, ang gulo ng disiplina eh. Bakit magulo? Kada tao may kanya-kanyang definition ng disiplina. Yun ang mapapansin mo, kada tao may kanya-kanyang definition ng disiplina. Sa akin ang disiplina, kung ano yung kailangan mo para marating mo yung gusto mo, yun yung disiplina. Iba-iba talaga yan. Iba-iba ang ibig sabihin ng disiplina, depende sa kung anong kailangan mong resulta. So kung ang kailangan mong resulta, alam mo yan, maaga ka kailangan gumising, kailangan mong matulog ng maaga para magising ka ng maaga. Masarap pa naman magpuyat. Tama? Oh. Pero pag ang kailangan mo naman, late ka magising, kasi kailangan mo ng mahabang tulog dahil either lalabang ka ng debate o pantabaan ng utak yung kailangan mong gawin, kailangan mo ngayong talagang matulog ng mahaba, and it doesn't necessarily follow na kailangan maaga ka gigising. Kasi minsan may mga pagkakataon, kailangan mo magising ng hapon, kailangan mo talagang matulog ng mahaba mula umaga hanggang bago maghapon para magising ka ngayon doon sa eksaktong oras na kailangan mo ng fresh yung isip mo. Ganon yung konsepto ng disiplina. Anong kailangan mong resulta? Doon mo ngayon malalaman kung ano-ano yung mga attributes na kailangan mo ikabit sa sarili mo para makuha mo yung resulta. Yun para sa akin ang ibig sabihin ng disiplina. So para hindi magulo, ano ba eksakto yung gusto mo talagang mangyari sa buhay mo? Tapos palagay mo, ano-ano yung mga bagay na kailangan mong ikabit sa sistema mo para makuha mo yung resulta na yun. Yun ngayon ang magpapakonsistent sa'yo. Thank you, brother. Sige, go, next. Ano ba po yung mga bagay na nakaka-attract sa atin as a person na hindi pa po natin alam? Baka hindi mo pa alam na attracted ka sa kanya? Yeah! Putakin mo! Hindi ko... Alam mo, sa bagay na hindi mo alam, hindi mo rin alam kung ma-attract ka dyan o hindi. Sa bagay na hindi mo alam. Merong konting idea ka siguro para ma-attract ka dun sa isang bagay. O tapos ngayon, masasabi mo pa bang hindi mo alam yun? Baka hindi mo lang alam ng buo.
pero meron kang konting pitik na kahit pa paano may konti kang alam. Ma-attract ka ngayon doon sa bagay na yun na may konti kang alam. Maaari lang na hindi buo yung pagkaalam mo. Halimbawa, doon sa konsepto lang ng kabilang buhay, doon sa konseptong may Diyos, diba? May mga tao attracted dyan. Para halimbawa, ako, siguro dahil tumatanda na ako, tapos nakuha ko na naman lahat ng kailangan ko sa buhay. Kailangan, hindi gusto. Kasi hindi mo naman makukuha lahat ng gusto mo eh. Hindi ko nga siya nakuha eh. Oo. Tignan mo, pwede mong sabihin na hindi ko alam lahat ng bagay tungkol sa kabilang buhay, hindi ko alam lahat ng bagay tungkol sa Diyos, pero attracted ako dun. Kasi may konti akong alam. So tungkol dun sa tanong mo, ano yung mga bagay na palagay mo hindi mo alam na pwede kang ma-attract dun? Ang sagot ko sa'yo, hindi ko alam. Kasi kailangan muna ng konting pagkaalam para maintindihan mo ngayon na gusto mo pala yung isang bagay na yan, tapos attracted ka dyan. Yun ang sagot ko. Go, brother. Wala pa ako yung brother kasi marami na akong napupulot din sa'yo eh. Ang dami kang tutunan. Opo. Ang dami ko ng yung tanong ko po, nasasagot na po ninyo dun sa mga live, dun sa mga videos nyo. Ayun na po. Swapper. Okay. Brother, okay lang ba ganito? Tuloy na tayo doon sa Tapos ko naman. kahit si... So, dito lang tayo sa online. So, Oo, sige. sabi ni Mark Anthony Morales, Idol, naniniwala ka ba na anything that is meant for you will find its way to your life? Hindi. Kasi tignan mo, hindi naman yan hahanapin daan papunta sa akin eh. Oo. Ano, ang masasabi ko ron, it goes hand in hand. It works hand in hand. Every coin has its two sides. So ano ibig sabihin? Maaaring mahanap nung kung ano man yung para sa'yo. Pero dapat pagsabayin mong hanapin din yung kung ano man na gusto mo. Kung ano man din na kailangan mo. Kailangan mo rin hanapin eh, di ba? Ganun yun eh. Kasi okay, sige, will find its way for you. Will find its way towards you. What made you think na pag nakahilata ka lang, mangyayari yan? Di ba? Basic principle, kailangan mong trabahuin yung mga bagay na kailangan mo sa buhay mo, kailangan mo rin trabahuin yung mga bagay na gusto mo sa buhay mo. At mas malaki tsansa na makuha mo yung mga bagay na gusto mo at kailangan mo sa buhay mo pag tinatrabaho mo kaysa nakahilata ka lang nagjajabol. Tama? Oo. Yan ang mismo. Basic principles. Kailangan mong trabahuin ang buhay mo at hindi mag-antay ka na lang. Kaya nga yan isa sa mga dahilan kung bakit, alam mo yun, medyo nagdadalawang isip ako sa paniniwala ron sa konsepto nila ng anong tawag dito? Law of attraction. Yung konsepto ng law of attraction, parang konsepto ng law of katamaran yan. Diretso? Oo. Kasi may mga ibang nagtuturo ng law of attraction, basta i-attract mo lang daw, makukuha mo. Ano ka? Basta i-attract mo, gusto mo maging CEO ng isang malaking kumpanya, tapos i-attract mo lang, CEO. Hindi ka mag-aaral, hindi ka magtatapos ng kolehiyo, hindi ka magtatapos ng, alam mo yan, lahat ng mga kailangan mo, kailangan kabit mo sa sistema mo para makuha mo yung bagay na gusto mo. Yun ang basic principle ng buhay eh. Trabahuin mo. Huwag mo kakalimutan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang, tama. Sige, subira mo yung listahan mo. Disiplina ulit, Yossi. Sige. Ano mo natigil sa Pinaghirapan ko. Diretso, tanggalin mo lang sa sistema mo. Ano yung step by step ba yun? Hindi, diretso lang, tinanggal ko na. Pinaghirapan ko yun, taka na. Kung alam nyo lang, nakikita ng mga empleyado ko, dura ako ng dura. Minsan nga, nakikita rin dito sa live, dura ako ng dura eh. Kasi, alam mo yun, naglalaway ako eh. Pagka kailangan ko mag-yosi, lalo na pag nagsasalita ganito, kwentuhan ng ganito. Pag nagkikwentuhan ng ganito, yosi ako ng yosi, tapos sunod-sunod yan. Nakikita nila sa live yung dati. Hindi, yung tobacco, hindi ko tinanggal sa sistema. Ang dahilan, kasi hindi naman ako addict sa tobacco katulad ng addiction ko sa yosi. Ang yosi, kahit saan makakabili kayo. Ang tobacco, try mong araw-arawin pag hindi naghirap ka po. Oo, pwede mo sabihin na, hindi, bla bla. Ano kasi, parehas lang naman na tobacco yung yosi at saka yung tobacco na iniitip mo. Tama, parehas talagang tobacco yun. Pero magkaiba triggering nun. Ang yosi, kahit saan mabibili mo. Ang tobacco, hindi ganun. Tsaka isa pa, yosi, pinapasok sa baga, ang tobacco ang gabibig lang. May malayong difference yung dalawa. Hindi ako addict sa tobacco. May mga panahon nga, 1-2 buwan straight, wala akong tobacco. Pero ang yosi, halos di ako mabuhay ng isang araw na walang yosi minsan panahon eh. Nakakaisa, 2 kaha pa ako sa isang araw, lalo pag masarap ang kwentuhan, sunod-sunod yan. Anyways, yun. Para matanggal mo yosi sa sistema, tanggalin mo lang talaga. Tapos kailangan, may hinahabol ka na mas malaki kaysa sa buhay mo. Eh ako kasi ayoko mamatay na may bisyo ko eh. Isa yun, brother. Isa pa, sa sobrang delikado ng ginagawa ko sa social media, pwedeng anytime madali ako eh.
Eh isipin mo sa pagpalagay mo na pagpalagay mo na lang na kunyari walang papatay sa akin. Eh yun nga lang nasa Baguio ko, ang daming beses kumuntikan eh. Ang daming beses hindi ko lang mapakita sa camera yun kasi paano ka bubunot ng camera pag oras na nagmamaneho ka? Di ba? Kahit pa sabihin mong reckless driver ka, kahit pa reckless driver ka, hindi mo magagawang bumunot ng cellphone sa bulsa mo habang nandun ka nagmamaneover at baka mahulog ka sa pangin. Hindi mo magagawang bumunot sa bulsa mo kahit pa reckless driver ka. Yun naman sabi ko ron, ayoko mamatay ng may bisyo. So kailangan mong humanap ng dahilan kung bakit gusto mong tanggalin ang yosi sa sistema mo. Tapos dapat sobrang tibay niyang dahilan na yan. Ayoko humarap sa Diyos ng bisyoso ko. Yun ang dahilan talaga. Kasi alam mo, may trigger kasi yan eh. May isang pagkakataon na muntikan na ako mamatay. Na yung preno ko, may dala-dala akong 50 kilos na karne nun. So 50 kilos na karne, tapos scooter yung dala ko. Tapos, paahon, malapit sa palusong ng Antipolo. Eh kung alam nyo Antipolo, puta kalalalim ng mga lusong dyan. Ngayon, paahon yun. Ang nangyari, nawalan, pagpiga ko ng preno, kasi mabilis yung paahon ko eh. So para, alam mo yun, makaabot ako sa ibabaw. Kasi medyo mabagal kasi yung scooter na yun eh. Para lang umabot sa ibabaw, binilisan ko yung takbo. Ngayon, mag-overshoot ako, bibilis ng gusto. So sobra yung bilis. Ang nangyari, binagalang ko, tapos pinrenuhan ko sa harap na preno. Pag preno ko sa harap, sumirit yung brake fluid. Nawalan ako ng preno. Pag preno ko naman sa likod, naputol naman yung kable sa likod. Kaya wala ngayon akong preno. Wala ngayon preno, kalawat kanan, wala. Tapos pababa na. Ang ginawa ko, tumalon na lang ako. Tapos hinatak ko yung motor. Muntikan na akong, gumulong nun sa kalsada eh. Pero buti na nga lang kamo, napigilan. Pero mabigat yung karne. Sinubukan ko ibaba yung paa ko, parang bisikleta pag wala ka preno. Hindi ko ba eh. No, 50 kilos ba naman yung karne plus yung bigat pa ng motor, hindi kumana. Munti ka na ako nun eh. Alam mo yung halo yung pakiramdam ko, naghalo yung pakiramdam ko noon na, eto na, tangin na, woohoo! This is it! Yun yung pakiramdam ko. Pero at the same time, sumagi rin sa isip ko, gago, may bisyo ka pa, nag-iossi ka. Yun yung nangyari nun. Mixed emotion. Tapos pagkatapos nun, parang, hindi ko maalala kung buwi lang pa na ilang araw eh, pero November yun last year. Mula November last year, hindi na ako naninigal. Pinuwersa ko talaga. Mga ilang brother yung Hanggang ngayon. Isang taon na. Hanggang ngayon, pag may, naninigal rin sa paligid, tapos dumadaan sa ilong ko, uy! Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko. Pag may nag-aabot sa akin ng yosi, ang ginawa ko nun, dalawa lang yung batas ko nun. Ang batas ko nun, una, hindi ako bibili. Pangalawa, hindi ako mangingi. Yun lang. Pagkatapos nung, subrab ako isang buong buwan. Hirap-hirap ako nun. Nanginginig pa ako nun, tapos parang medyo nialagnat-lagnat pa. Ganun. Katulad din nung nangyari sa akin sa Tondo. Yung sa Tondo kasi, tinigilan ko yun isang buwan straight. Tinigil ko talaga yun isang buwan straight. Dahil nga may pinapakita nga ako, pinatutunayan ako sa mga tao na kaya naman eh. Pero kailangan mo talagang tanggalin yung bisyo. Pero yung nasa Tondo kasi, nagawa ko yun. Kasi alam ko naman, paglipas sa isang buwan, balik yosi uli ako eh. Kasi nga, isang buwan lang naman yun eh. Diba? Ganon. Tapos, pero ito kasi, lifetime na eh. Lifetime ko na pinangako na hindi na talaga ako maninigarilyo. So, mas mabigat yun to. Ang nangyari nun, paglipas ng isang buwan, pagkatapos ko na tumigil sa paninigarilyo, puta may nag-aabot sa akin ng box ng Yossi. Ang mabigat, yung brand ko eksakto, Mebius. Sabi ko sa isip ko, hindi ko binili. Hindi ko rin naman hiningi. Inaabot lang sa akin. Tapos na-realize, parang niloko ko lang yung sarili ko. Dinagdag ko na yung pangatlong batas, hindi rin ako tatanggap kahit may magbigay. Ayun nangyari. Hindi ko tinanggap. Kasi babalik na naman ako sa pag-iossi. Pinangako ko lang hindi ako maninigarilyo. Baka mamaya mapatay pa ako rito o mamatay akong tsamba-tsamba. Hindi mo naman masasabi yung panahon eh. Di ba tulad yan, mamotor ako, madurog yung ulo ko dyan ng truck. Malay ko, hindi ko naman alam eh. Mabuti rin sigurado. Wala man akong pakialam sa expense. Sa inyo, oo. Kasi barat na, hindi yan dahil mayaman, blah blah. Hindi, kasi barat ako sa sarili ko. Tapos yung bisyo, ginagastusan ko lang talaga. Yun na yung pinaka-technically, yung pinaka-luho ko. Ganun. Kasi hindi naman ako maluho sa pagkain eh. Hindi ako mahilig sa travel-travel, pasyal-pasyal. Yeah. Itong ginawa ko manlalakbay, ito lang yun eh. Pero hindi ko pa ito ginagawa kahit kailan. Kung meron naman akong destination, pupunta lang ako sa destination, maglalamierda dyan, mamamasyal dyan, tapos pabalik na rin kagad. Pero yung, alam mo yung, ito na yun, bumibilang na ngayon ng ilang araw na, tapos maaaring bumilang ng buwan. Possibly, bumilang pa nga na isang quarter to, buti ng 3 buwan. Hindi ko alam. Pero hindi ko pa nagagawa itong ganito kahit kailan. Na mamamasyal lang, paikot-ikot lang. Tapos, alam mo yun. Hindi ko pa nagagawa itong ganito na nakamotor ako, tapos libot-libot. Dati, roll pa.
Pero napakabihira niyan. Hindi ako maluho, hindi talaga, personal, hindi ako maluho. Maluho lang ako sa mga empleyado ko, okay, sige. Pero personal, next. Sabi ni Natsuki Miguel Chikawa, Boss, paano po matanggal ang sugal? Yan din yung tanong ko eh. Alam mo, yun nga, kaparehas siya ng pagtatanggal ng yosi. Mabigat yan. Pero kailangan mo kasi ng dahilan na mas matibay kaysa sa buhay mo. Dapat yan dahilan mo para tumigil sa sugal o sa yosi o sa kahit na anong bisyo, dapat mas matibay kaysa sa buhay mo. Mas mahal mo yung dahilan na yon kaysa sa sarili mo. Bala ka nang humanap. Bala ka nang humanap. Yung pamilya mo, mas mahal mo yan kaysa sa sugal mo. Kasi maniwala ka, ipagpapalit mo talaga ang pamilya mo sa sugal. Pag sobrang ubus na ubus ka na, pati misis mo, nanakawan mo. Pati anak mo, nanakawan mo pag nagtatrabaho na anak mo. Gagawan mo ng paraan yan, maitawid mo lang yung pagsusugal mo dahil ubus na ubus ka na nga. Tapos lahat ng meron ka, sinusugal mo. Pipili ka lang naman sa dalawa eh. Kailan mo titigilan yan? Pag ngayon, na medyo okay ka pa at medyo nabawasan ka lang ng konti sa sistema mo? O sa mga susunod na panahon kung kailan wala na sa'yo yung buong pamilya mo? Pili ka lang. Ipili ka lang. Ipili ka lang. One way or the other, titigilan mo rin yan. One way or the other, ititigil mo rin yan. Pili ka lang kung kailan mo ititigil. Ngayon na meron ka pa, o pag ubus na ubus ka na, pati pamilya mo, itinatanggi ka na. Titigil ka rin dyan. Worst case scenario niya, nakapanloko ka ng hindi sinasadya, tapos binaril ka, patay ka. One way or the other, titigil ka rin. Lahat ng bisyo, tumitigil sa kamatayan. Lahat ng bisyo. Lahat ng bisyo, one way or the other, titigil ka rin. Either ngayon mo ititigil yan, o pag walang-wala ka na, ititigil mo rin yan. Yan nasagot ko rin. Kati na ilong ko. Allergy yata sa aling ako kanina sa biyahe. Buti lang, may antihistamine ako, nagdala ako. Oh. Ayos. Okay, next. Hindi brother. Ako kung sensitive ba to? Okay lang. Yung si Arvin and Lerma Lulu, Huh? yung pinatay sa Pampanga, Ano ba ang kaso nun? Hindi ko alam eh. yung parang may utang sa kanya tapos parang pinaligpit siya. Yun kasi yung naging konsepto ko eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay lang hindi maging mayaman. Basta may sapat ka lang, kontento ka. Oh. Kasi kung ganun na katulad na, no, pero maniningil ka lang, pinatay ka. Parang ano yun. Teka, sino pinatay? Yung lang naniningil? Oh, yung Arvin at saka Lerma Lulu. Kaya hindi kasi ako talaga fan ng konsepto ng pagpapautang. There was time in the past na naging hanap... pwede mo sabihin negosyo, okay. Pwede mo sabihin negosyo. There was a time in the past na negosyo ko yun. Masakit sa ulo. Tapos nadali rin ako dahil sa sarili kong katangahan. Sikat din na vlogger. Silang dalawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang naiwan, mali na. Hindi ko alam. Naniningil sila ng utang. Yes. Kaya ngayon nga yun nga yung sinasabi ko sa inyo Pilipinas, kung hindi rin lang naman gagawing hanap buhay, yung pagpapautang na yan, ako ang suggestion ko, magbigay na lang kayo kaysa magpautang kayo. Yan. Bawa, 5,000. Pautang mo na ako 5,000. Pero kailangan mo pa rin yung pera na yun. Ito 500, hindi yan eksakto yung kailangan mo, pero sapat niya para makasurvive ka ngayong araw. Bigay ko na yan. Kung isoli mo pa sa akin yan, at i-consider mo na utang yan, bahala ka. Pero bigay ko na yan. Ngayon, pag isinoli mo sa akin yan, makakaulit ka pa, makakautang ka ulit ng 500. Pag hindi mo na sinoli, alam mo na hanggang dyan lang ako. Ganyan. Okay. You already burned the bridge. Ganun yun. Para wala kang sakit na ulo, wala kang samaan ng loob. Kasi ang bad trip dyan, yung kailangan mo pang habul-habulin yung tao, tapos wala kang mali, puta, criminal pala yung pinautang mo. Ngayong nabuisit kayo, binaril ka. Maraming napapatay dyan sa utang na yan, Either yung nangutang o yung nagpautang namatay. Maraming nadadali dyan sa utang. Kaya sa akin in general, wala na lang utang-utang. Bigyan kitang pera, okay, sa'yo na yan. Soli mo sa akin yan, makakaulit ka. Hindi mo isoli sa akin yan, alam ko na kung magkano ka. Ganun lang yun. Di wala nga yung sakit ng ulo. Wala ka na rin expectation na kailangan pang balikan. Yan, follow-up question. Sabi ni Doms, Boss, pa-advise po ako. Nung nag-abroad ako, after 9 months ko dito, meron na siyang ibang kinakasama. Naghiwalay kami kasi pinili niya siya. Ngayon, gusto na niyang hiwalayan yung lalaki. Tatanggapin ko pa po ba siya? Di po kami kasal, may 2 anak, 4-year-old and 1-year-old plus. And salamat po guys. Ito, controversial ito sasabihin ko. Controversial yung sasabihin ko. Hindi ang katapusan ng buhay ng tao sa kamatayan. Hindi yun ang katapusan ng buhay ng tao. May continuation yung buhay ng tao.
And it is nothing but an outstandingly good investment na kung dahil sa mga anak, babalikan mo siya. Kung hindi naman naging masamang tao ito sa'yo, nagkaroon lang talaga ng pagkakataon na nawala ka eh. Kailangan mong i-consider yun. Nagkaroon ng pagkakataon na nawala ka sa senaryo. At oo, baka napagkasunduan nyo yan. Baka hindi. Pero ang bottom line, nawala ka. May physical na pangangailangan yung tao eh. At ikaw din, baka ganun ka rin eh. Pero kung dahil sa mga anak, babalikan mo siya para hindi masira yung pamilya nyo. Ako para sa akin manghuhula lang ako. Pero para sa akin, good investment yun sa kabilang buhay na ang dahilan kung bakit mo siya binalikan, alang-alang na huwag masira yung pamilya. At baka umulit pa rin siya. Pag umulit, doon alam mo na, point of no return yun kung hindi mo matatanggap yung ganong sistema. Pero kung dahil sa kabilang buhay, nagtitiis ka dun sa ganong klase na kinakasama, na hindi naman siya, kung hindi siya irresponsable kung hindi siya irresponsable, at ang nangyari, natokso lang siya dun sa bago niya, dahil sa mga anak, kinasama umuuli siya, tapos nagbago naman siya, tapos nagtino naman siya, tapos naging maayos yung pagsasama ninyo, pagkatapos na umalis ka ng bansa, huwag ka na lang umalis ulit ng bansa. Dahil minsan, mas importante yung nakapaligid sa'yo kaysa sa pera sa ibang bansa. Controversial yan. Sabihin ng mga tao, huwag mo nang balikan, huwag mo nang balikan. Madali sa inyong magsalita na huwag balikan. Pero huwag mo kakalimutan kung gaano karaming siraulong bata ang nagagawa ng mga magkakahiwalay na magulang. Kasama na rin ako ron. Hindi mo alam kung gaano karaming siraulong bata ang nagagawa ng mga single mother, single father. Mas maayos pa rin yung buhay ng magkasama kung matino naman. Pero kung hindi matino, syempre, nandyan na ngayon yung borderline. Ano ba, sinasaktan ka ba? Irresponsable ba yung kung sino man yung kinakasama mo kaya kinailangan mo tuloy mag-abroad? Kung hindi naman siya irresponsable at nangarap ka lang talaga ng higit, alam mo na rin, di ba? Na natokso lang yung ganyang konsepto. Pero alam mo rin at the same time, you have to keep yourself sane by understanding that there is that possibility that yung tao na yan, umulit-ulit sa parehas na pagkakamali. Meron yun. So, kailangan mo lagyan ng borderline ngayon. Ikaw nang bahala kung tatanggapin mo siya pabalik o hindi. Pero kung hindi mo siya tatanggapin pabalik, wala naman ako nakikitang problema ron. Bakit? Kasi nakasulat din naman sa Biblia na kapag maliban na sa pakikiapid, pinapayagan ang paghihiwalay sa Biblia. Pinapayagan ang paghihiwalay. Oh. So ngayon, ikaw nang bahala kung gusto mong alam mo yun, kung gusto mong ayusin yung pamilya ninyo at kung hindi naman irresponsable yan, welcome ka to have both options in front of you. Ikaw ang liyamado eh. Sa parehas na panig, ikaw ang liyamado. Sa panig na hihiwalayan mo siya, liyamado ka, panalo ka. Bakit? Kasi tapos na ngayon ang struggle mo, tapos na ngayon ang sakit ng ulo mo, pwede ka nang humanap ng ibang makakasama kung gusto mong humanap. Ako, suggestion ko, magantay ka na lang kung may ibibigay sa'yo. Doon din sa panig na babalikan mo siya, liyamado ka rin. Bakit? Kasi kabanalan nyo na para maging maayos yung pamilya ninyo, alang-alang sa mga bata, binalikan mo siya para buo pamilya ninyo. So doon sa magkabilang panig na yun, panalo ka talaga. Huwag mo lang gagawing tanga ang sarili mo na paulit-ulit na lang siya sa parehas na pagkakamali at tanggap ka pa rin ng tanggap sa kanya. Bakit? Putang ina mo, mahawa ka kaya ng AIDS dyan sa lintik na yan. Oh, di ba? Yun ang masasabi ko rin. Yun. Follow up. Okay, boss, also, December 9, anti-corruption day daw today. Baka naman may message nila. Anti-corruption din. Okay. Ha! Wala na bang mga tanong? Doon mo tayo sa mga tanong. Mamaya ako anti-corruption para tapusin ko to sa anti-corruption. Sige. Lipat tayo sa kabila. Okay, sige. Lipat tayo sa kabila. Kakain kami. Sige, go. Last question siguro, tapos anti-corruption day tayo. Ano po masasabi niyo? Meron po ba talagang mga partner na mabigat kasama? At paano po dapat Di pagkaanin, pagjatahin mo. Hindi na po kaya. Ha? Nakadepende yan sa willingness ng tao. Nakadepende rin sa approach mo at the same time. It goes both ways. Nakadepende sa approach mo kung paano mo gustong pag-aanin yung relasyon. Tanggalin nyo lang mga problema at sakit ng ulo eh. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng problema na walang solusyon, ang tawag dyan, sitwasyon, tatanggapin mo na lang yan. Halimbawa, single mother, ginawa mo yung single mother, mabigat talaga financially. Bakit? Cargo mo na yung babae, cargo mo pa yung bata.
Mabigat talaga financially. Hindi yan problema, tawag yan sitwasyon, tatanggapin mo na lang. Ngayon, anong ganun ang gagawin mo? Yung sitwasyon na yun na mabigat, ang gagawin mo, pagagaanin mo. Paano mo mapapagaan yung sitwasyon ng pagjojowa ng single mother? Damihan mo pera mo. Magpapromote ka sa trabaho o galingan mo sa negosyo mo para dumadami pera mo. Hindi na ngayon masyadong mabigat. Yung dating mabigat. Yung dating mahal, ngayon mura na lang. Ganon. Yung mga sitwasyon kasi, alam mo, yung relasyon in general, ako ito diretso masasabi ko sa inyo. Ang relasyon bumibigat kapag pinababayaan mo yung mga problema na hindi nare-resolba. Resolbahin nyo isa-isa. Huwag nyong lahatin. Huwag nyong lahatin. Ulitin ko, huwag nyong lahatin. Kasi pag nilahat mo, ang mangyayari ngayon, generalization ka, yung buong pagsasama mabigat. Paano mo pa ngayon maaayos yung pagsasama pag hindi tinitignan mo isa-isang problema? Dapat isa-isang problema ang tingin mo, hindi buong relasyon mahirap, mabigat. Ganon dapat. Kasi tinan mo, pwede mo naman sabihin, hindi, hiwalay. Hiwalay yan. O ano ngayon ang mangyayari? Lahat na lang ng relasyon na bumigat, magpapapalit-palit ka ngayon ng asawa, magpapapalit-palit ka ng jowa. At gusto mo bang papalit-palit? Masarap lang yan sa laman, pero masakit sa ulo yan. Ang problema, nire-resolba. Ang sitwasyon, pinagagaan. Yun ngayon ang magpapagaan sa problema. Pag nire-resolba mo ng mabilis ang problema, at yung mga sitwasyon, pinagagaan mo ng mabilis, yun ang sikreto. Yan. Yung ba tanong mo? Oo. Galing ako sa 9 years eh. Putang ina mo, parehas tayo. Rego. Ako din naman. Oh. Kaya yun na yun eh. Sa sitwasyon namin gano'n na gano'n po, boss. Nitong November 10 din ano. Ay, sakit mo. Kamagailan, dito kami para sa... Kain muna tayo, guys. Okay. Yung anti-corruption. Pilipinas. Tigilan yung kaboboto ng mga putang inang korap. Diretsahan lang, putang ina nyo. No? Tang ina nyo, alam nyo na nga korap. Alam nyo na ilang ulit ng putang inang nasampahan ng kaso ng graft and corruption yung putang inang politiko ninyo, na alam nyo naman putang inang korap. Pilipinas, bumoto ka naman ng matino. Bakit? Pilipino rin yung mga yan eh. Hindi naman ibang lahi yung mga yan at hindi naman mga Diyos yung mga yan. Mapapalitan nyo yung mga putang inang mga korap na yan pag hindi pare-parehas na putang inang pangalan yung binoboto nyo, mga putang ina kayo. Diba? Tigilan nyo kasi yung kaboboto ng putang inang, alam nyo naman putang ina yung mga pangalan ng mga putang inang yan, na alam nyo ng mga gawain yan, yung mga kaputang inahan. Tigilan nyo kasi yung kaboboto sa mga putang ina. Bakit? Binobobohan nyo kasi sa pagboto ninyo Pilipinas eh. Diba? Yung iba sa inyo, sobrang tanga pa para hindi bumoboto, reklamo lang ng reklamo. Pilipinas, matuto ka. Bumoto ka ng matino. Huwag mong sabihin na puro lang naman sila korap dyan kaya hindi na lang ako boboto. Bakit? Ano ginagawa mo pag hindi ka bumoboto? Ang ginagawa mo, pinababayaan mong nauupo yung mga putang inang bumibili ng boto kasi yung mga bumoboto sa kanila mga nabayaran lang. Ikaw na hindi nabayaran, kailangan ng boto mo ng Pilipinas. Kailangan ng boto mo. Ikaw na hindi nabayaran, kailangan yung boto mo. Ikaw ang magpapabalanse sa mga putang inang bobo na binebenta yung boto nila. Pilipinas, galingan mo sa buhay. Sa'yo nakasalalay yung susunod na lahi ng mga Pilipino. At hindi mo gusto na yung anak mo, yung apo mo, naghihirap dahil sa putang inang katangahan mo. Tang ina mo, Pilipinas, galingan mo naman sa buhay. Nakakasawa ka, ang hirap mong ipagtanggol. Ang hirap mong mahalin. Sa putang inang kabobohan mo, na konting research lang naman sa internet, alam mo na kung putang ina ba yung putang inang politiko binoboto mo. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Kung mo kakalimutan, ang Noche Buena, hindi halagang 500. Pwede mong pag-ipunan yan. Mangyayari yan pag ginalingan mo sa buhay.